Sa kabila ng malaking tagumpay ng SB19 sa music industry at pag-establish ng kanilang sariling kumpanya para sila ay maging self-managed artists, ay naging very vocal pa rin si Pablo sa kanilang mga regrets within their journey. Ayon nga sa isang exclusive interview ng Billboard Philippines with Pablo and Yanni De Dios na CEO at COO ng Onesie Entertainment, ang kanilang mga natutunan mula sa karanasan ng SB19 ay ang naging fuel nila para sa kanilang future plans para sa Onesie. Sa kanilang ang interview ay binanggit ni Pablo na ang SB19 ay dumaan sa maraming pagsubok na nagbigay daan sa kanila upang matutunan ang mga bagay na mahalaga sa industriya. Ayon kay Pablo, naging aral sa amin ng mga pagkakamali at mga pagkukulang na na-experience namin noon. At ngayon, mas handa na kaming magbigay ng suporta at tamang direksyon sa mga susunod na henerasyon ng mga artists. Itinanong din kina Pablo at Yanni ang tungkol sa karanasan ng SB19 sa training noong nagsisimula pa lamang sila at kung paano sila inihanda sa ganitong sistema. Dito ay pinaliwanag ni Pablo na ang kanilang training ay puno ng mahihirap na pagsubok at sacrifices. Ayon nga kay Pablo ay wala silang maayos at kumpletong training programs noong nagsisimula pa lamang ang SB19. Kami-kami lang ang nag-i-edit ng aming mga contents, kami-kami lang ang nag-aasikaso ng aming mga recording para sa mga events at projects. Ako lang ang nagturo sa kanila ng mga technique sa pagkanta bilang may experience ako at ang ibang brothers ko naman ang nagturo sa isa't isa ng pagsasayaw at pagiging creative sa aming mga music videos. Kaya naman pangako ni Pablo na lahat ng hindi nila naranasan ng maayos and regrets nila ay hindi nila ipaparanas sa kanilang gagawing girl group at ini-envision nila ito to be the ultimate girl group that will bring pride to the Philippines. Gayunpaman ay binanggit din ni Pablo at Yanni ang kanilang excitement para sa paparating na auditions para sa isang bagong girl group. Sinabi ni Yanni na ang layunin nila ay makahanap ng mga natatanging talento na may potensyal na sumunod sa yapak ng SB19 at magdala ng bago at sariwang energy and musicality sa music industry. Gusto naming magbigay ng platform kung saan maaaring ipakita ng mga artists namin ang kanilang talento at mahubog ang kanilang mga skills. Talent at skills na hindi lamang galing kay Pablo o sa ibang SB19 members kundi mismo sa kanilang sarili as artists, ika nga ni Yanni. Bukod pa rito, handa din ng Onesie na magbigay ng kanilang mga services sa iba pang artists gaya ng pag-produce ng kanta at paggawa ng music o creative videos bilang ito na ang kanilang expertise with the success of SB19. Ang bagong girl group na ito ay inaasahang magiging malaking bahagi ng plano ng Onesie Entertainment simula ngayong taon hanggang sa next 2 to 4 years hanggat makita nilang ready na ang kanilang girl group. Sa kabila ng very hectic schedule ng SB19 ay nananatiling positibo sina Pablo at Yanni na kakayanin ito ng Onesie lalo pag may plano na rin sila to expand their company dahil sa kanilang mga bagong projects na ginagawa. Grabe rin ang excitement ni Pablo dito at inaming gusto niyang maging involved sa lahat ng proseso sa pagbubuo ng kanilang girl group. Ang bawat pagsubok at pagsisisi ay nagsisilbing guide para sa atin for a better future, pagtatapos ni Pablo. At sa tulong ng aming mga experiences, naniniwala kaming kaya naming maging successful with a new generation of artists na magpapakilala ng kanilang galing sa buong mundo. Sa interview na ito ng Billboard Philippines with Pablo as CEO of Onesie Entertainment ay makikita kung gaano ka-dedicated at kaimportante sa SB19 ang pagkakaroon ng freedom in creating music. Nakakahanga ang kanilang pagiging open-minded at sincerity with their craft. Agree ka ba dito? Let us know through the comment section below.